Sobrang laking bagay na nandito kami. Nakalimutan ka. Ano yun? Ay. Paahon, yung mga paahon yung ganyan. Do it again. Siyempre na Panoorin mo yung Manila's Finest. Ano yun? On time. Let's go! Okay, yung Manila's Finest, ano siya? Ang year na specifically, 1969. So, late 60s. Pagpasok siya before ng martial law. So, it's all about that. It's the Philippine Constabulary and also the Manila's Finest. Dalawang kapulisan, pero magkaiba yung mandato nila sa Pilipinas at sa Manila. Panoorin mo yung Manila's Finest. Pero ako, wala ako sa Manila's Finest. I am part of the Philippine Anong pelikula ka? Gagawa pa lang kami. Nakakatawa Magpipitch pa lang ako, ma'am. I-approve pa lang. So, I'm part of the Philippine Constabulary. And during that time, 1960s, yung Philippine Constabulary actually way back American occupation pa siya. So, yun. Alright, Okay, nice. sige. Aabangan natin yan. Ako naman po, wala rin po ako sa Manila's Finest. Pero kasali po ako sa Family 3 Million Circle. Ako po yung anak niyang aktivista. Okay. Wala rin ako sa Manila's Finest. Bakit ba tayo nandito? No, isa ako sa isang mga sa miyembro ng Manila's Finest. Just a trivia, there was a group before back in the 60s na that was called Manila's Finest. Yes. So, as much as it's fiction, ginawan kami ng mga roles na para makita mo kung ano iba-ibang character back in the 60s nung Manila's Finest. And I played the dad of Ashton, and kami yung cusp ng martial law, PC and Manila's Finest Metrocom merged. So ito talaga yung, kumbaga, turn of the decade, 1969. So yung character ko, marami siya pinagdaanan, and dito mo malalaman kung anong dapat piliin niya bilang pulis, bilang tatay, o bilang miyembro ng society. Panoorin mo yung Manila's Finest. Okay. Specifically, the trailer that was aired, I'm sure there were many scenes there that were very remarkable and memorable, lalo na yung mga hindi nakikita nating mga kapatid. Ang pinaka naalala ko talaga is yung si Papa P, si Papa P. Si Papa P. Naramdam ko talaga na nandun siya para sa akin, para tulungan ako habang ginagawa namin yung heavy scene na yun. Kasi nahihirapan talaga ako nun, and parang minsan kasi ako parang pag nabigay ko na sa next take, mahihirapan akong kuhain ulit or kumuha ng hugot ulit. Pero with the help of Papa P talaga, mas nagawa ko ng mas maayos and mas naging relaxed ako. Oh, parang sarap makatrabaho ni Papa B. Opo, sobrang bait. Yeah. Panoorin mo yung Manila's Finest. Best thing I remember was wala nagpo-phone sa set. Hindi naman siya sa bawal, pero just to get that vibe, just to get that feel of how it was back in the day, nakuha ng pelikula yon. Pag nagsushooting ka to the smallest details sa set, makikita mo talaga yung mga typewriter, yung mga rotary phone, yung mga albums, vinyl. So nakakatuwa siya. So maganda na parang na-teleport doon sa ganung period ng panahon. And then tapos nga, walang distraction kasi walang nagte-telepono. Panoorin mo yung Manila's Finest. Old soul ka ba, Papa P? I feel like Old lang. Old lang. Oh, hindi You can't even tell. Panoorin mo yung Manila's Finest. Ako soul, siya old. Ikaw yung soul. Okay. Panoorin mo yung Manila's Finest. Sabi, for Ashton, since ikaw ang nagre-represent ng Gen Z, ano ang na-observe mo sa 1960s at ngayon? Question ni Janice Claire. Yung character ko kasi doon, matapang talaga. And ngayon, mas nakikita ko na mas maraming tumatapang na Gen Z ngayon compared sa nangyayari before. Bakit? Mas vocal. Bakit? Kasi pagod na sila. Sagad na yung mga tao. Nasagad na, diba? Hindi kasi ayun. So, pero which is okay naman kasi kung hindi tayo magsasalita, parang kailan tayo papakinggan. Kaya mas maganda na maraming nagsasalita ngayon. Yes, sabi nga nila, nasa Gen Z ang future natin. Panoorin mo yung Manila's Finest. Pero kung may isang follow-up question, how does it feel now to have Papa P as your dad? Sobrang nakakaiyak po. Hindi ko po in-expect talaga. Nung unang sinabi po sa akin na, ay, magkaka-movie ka with Papa P. Sabi ko, talaga? Kasi hindi ko in-expect. Like, parang feeling ko,
halos mga ka-work ko lang, halos yung mga nasa Viva lang. Mm. Kaya sobrang nagulat ako and sobrang thankful ako sa opportunity na to kasi hindi lang maganda yung storya, yung message ng pelikula, kundi marami rin akong natutunan sa mga naka-work ko. Panoorin mo yung Manila's Finest. Given that lalo na you said and Papa P, you've worked for 3 years, pero is the learning never ending between the two of you? You always have something that you can learn from him and vice versa? Oh yeah, definitely. I mean, I always say in my interviews, I'm always a student, That's right. you know, of I the love craft. You know, you're never a master of anything. I mean, you never stop learning. Panoorin mo yung Manila's Finest. Lalo na dahil nagsimula kami sa theater na parang, yun nga, na parang your last, ano? You're only as You're only as good as your last performance. So, laging ganon. Laging may bago kasi may laging bagong ikukwento. So, yun din. May bago kang pwedeng ma-discover na skill set na pwede mong i-enhance. So, Okay. yun talaga. When it comes to sa amin naman na 3 years na nagkakaroon ng MMFF, laging may bago pa. Mas yung friendship. Tapos, syempre, love iba nga that. magkakaiba yung mga roles na ginagawa namin. So, panoorin mo yung Manila's Finest. I think, sabi ko na rin kay PJ, I think yung pinaka nakakatuwa at nilulook up ko sa kanya talaga, yung discipline. Wow. Discipline. Hindi lang sa katawan. I think yung longevity kasi magsisimula yun sa work ethics mo Tama. and sa Tama. pag-aalaga mo sa katawan. Yes. Yun na yun. Yun na yun. Sabihin mo, hindi ko nasabi. May gusto ka sabihin, Papa P? Wala. Panoorin mo yung Manila's Finest. Kasi Papa bata P. pa lang. Idol mo. Oo nga eh. Ako rin eh. Manapanood ko si Mami. Nagpasahan na sila. Panoorin mo yung Manila's Finest.